Kumustahan ang bayan? Harapan ng katwiran. Bayong kapatid sa naguguluhan. Palaro panalo ang magkakaibigan. Pasasalamat sa kabayanihan. Narito sina Kuya Ala, Ate Pia, at Tito Boy. Ito ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Welcome to Cayetano in Action with PA. Maupay nga gabi yung atanan. Ako po si Boy Abunda. Ako naman po ang inyong Kuya Alan, kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at patas. At ako po ang inyong Ate Pia, kampiyon ng kababaihan at mga kabataan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Katulad ng ibang gabi, tayo excited dahil marami na naman tayong tatalakayin. At abangan nyo po, marami rin po ang mag-uwi ng premyo at lahat mag-uwi ng regalo. So dahil February, nandun pa rin tayo at nakatutok tayo sa pag-ibig, sa relationships. At sabi nga nila, di ba, that pagdating sa romantic love or sa mga relationships, walang form, sizes, walang social status, walang edad. No? Pero that doesn't mean natanggap ng lahat. So, ang ating kaso, ate, Kuya Boy, ay bagets ang boyfriend ni nanay, kaya ang panganay na anak may problema dito. Ang nanay po kasi namin ang bumuhay sa akin. Ayaw po niya kaming alagaan. Hindi ko na po nakita sa kanya yun since nakilala niya si Michael. Nandito na po ito, hindi ko na po mababawi. Kasama ko na po siya. Mahal ko po si Michael. And doon naman sa ating payong kapatid na nagkasingilan at ang nangyari matinding bugbugan to the point na possible na kasuhan ng homicide. Ang ginawa po ng stepfather ko, hinaltak niya po ito, pinaltok niya po ng ulo ng itak, tapos gigilitan niya po sa leeg. Sasabihin pa niya po sa amin, ano, masakit, masakit. Ginanon-ganon niya po kami. Mamaya po, isang multi-purpose cooperative para sa Bulag. Yung balikatan ay papasalamatan po natin. Abangan niyo po yan. At kailanman hindi kami mapapagod sa kasasabing maraming salamat po sa inyong suporta na ibinibigay sa atin dito sa ating programa. Mga regalo, mga papremyo, at mga mananalo sa Alan Tiatek. Dito lamang po yan sa inyong paboritong palabas sa hating gabi na... Shami, nirereklamo mo ang iyong ina. Ano ang iyong kwento? Maaga po kami nawalan ng ama. Ang nanay po kasi namin ang bumuhay sa amin. Ayaw po niya kaming alagaan. Pero hindi ko na po nakita sa kanya yun since nakilala niya si Michael. Sa akin po kasi bilang panganay na anak, hangad ko po sana yung makakatuwang niya sa buhay. Kasi nga po, matanda na yung nanay ko. Kaya tutol na tutol po ako at yan po yung hindi niya matanggap sa akin. Nagiging masamang anak ako para sa kanya. Gusto ko po sila maghiwalay. Ayoko yung relasyon nila. Pero hindi ito unang pagkakataon na nagkaroon ng boyfriend si nanay na bata. Hindi po. Bakit si Michael ang ayaw mo? Kay Michael kasi, anong gagawin mo sa nanay ko? Di, pabigat ka eh. Wala ka naman trabaho eh. Hindi naman po siguro makatwiran na kami na mga anak, iiwan ng nanay ko. And then, kukuha siya ng panibago. Para ano, doon niya ibubuhos yung huling sandali niya sa mundo. Hindi po ako papayag. Kasi nagkaroon man po ng bago si mama noon, yung mga bata rin po. Pero may mga trabaho po, alalay po nila si mama. Nagkaroon ka ba ng pagkakataong umupo ng tahimik at makipag-usap sa iyong nanay at
labas mo itong nararamdaman mo? Sarado po ang utak ng nanay ko kapag nai-inlove po siya. Itsapera po kami sa buhay niya pang may bago siya. Hindi po mamatay ka dyan, wala siyang pakialam. Shami, ang sinasabi naman ng nanay ay kayo'y nasa edad na at siya na may gusto lamang niya magmahal. Nagmahal siya, naiintindihan po namin yun. Sana i-division mo yung sarili mo. Hindi isang tao lang ang nakikita mo. Hindi ang lalaki lang na yan na ngayon lang dumating sa buhay mo. Mas mahal po niya yung lalaki niya na yan. Kaysa sa amin na mga anak niya. Paano mo nasasabi yan? Magkasakit yung mga anak ko, hindi niya lingunin. Na-hospital po yung anak ko. Hindi niya tiningnan ng dahil galit siya sa akin. Dahil nga tutol ako sa pagmamahalan nila. Hindi naman po ganyan ang nanay ko eh. Nag-aaway kayo ng nanay? Halos araw-araw kami nagsisigawan. Oo, sinabi ko sa kanya, hindi sa lahat ng pagkakataon magulang ka. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay tama ka. Hindi po niya maintindihan yun. Anong sinasabi niya? Wala na kayong pakialam sa akin. Kalimutan niyo na ako. Ikaw na lang ang meron kami. Simula mawalan kami ng magulang na lalaki. May sinasabi ba si Michael pag nakakasalubong ninyo dahil sa isang lugar lang kayo nakatira? Sutil ang bunganga po niyan eh. Umabot po kami sa punto na halos dukutin ko talaga siya sa loob ng bahay niya sa galit ko. Umabot ba ito sa pisikalan, itong mga away niyo? Sa amin po ni Mama, umabot po kami ng ganun. Kasi sa yamot niya sa akin, hindi niya mailabas ang gigil niya sa mga katwiran ko sa kanya. Pinagpupukpuk po niya ako ng panungkit ng sampay. Ano ang nais mong marating ng pag-uusap na ito? Nakikinig ngayon si Kuya Alan, nakikinig sa ating pag-uusap ngayon sa Ate Pia, nakikinig si Michael, nakikinig si nanay mo. Ano ang nais mong sabihin? Bigyan lang nila ako ng assurance para sa nanay ko. Hanggang kailan paninindigan ni Michael ang pagmamahalang yan, sir? Pero naniniwala kang mahal ni Michael ang nanay mo? Patunayan niya, yun ang kailangan ko. Pero naniniwala kang mahal na mahal ni nanay si Michael? Opo. Sobra po yung pagmamahal niya dyan kasi kung hindi niya po mahal yan, hindi niya isasama sa bahay po yan. Nagulat na lang ako one time, nasa loob na ng bahay niya. Nakatira na sa kanya. Paano papatunayan ni Michael na mahal niya ang nanay? Huwag niya pababayaan. Hindi ko po nakikita sa kanya yun. Patawad sa tanong na ito. Hindi ka lamang nagsiselos dahil imbis na kayo ang asikasuhin, imbis na kayo ang mabigyan ng nanay, lahat na pupunta kayo kay Michael. Gusto ko lang po sana sa nanay ko talaga is yung katuwang po niya, ayoko siyang mahirapan. Hindi po ako nagsiselos. Hindi po ako masamang anak. Gusto ko lang po yung ikabubuti nila. Anak lang din ako na naghahangad ng ikabubuti para sa isang magulang na siya na lang yung natitirang meron ako sa mundo. Alam mo siya, may mahal ko naman kayo. Minsan nasa iyo lang ang problema. Shami, maraming salamat. Maya, tayo'y mag-uusap kasama si Nanay, Ate Pia at Kuya Alan. Nay Merly, Michael, maraming salamat. Narinig niyo ang salaysay ni Shami. Ano po ang nais niyong sabihin? Hindi ko naman po kinalimutan bilang nanay. Ang gusto ko lang po yung konting pangunawa sa akin at maintindihan nila ako. Kasi po, nung time po na nagkasakit ako, wala po sila. So, naisipan ko po na kumuha ng parang katuwang ko lang sa buhay para may mag-alaga po sa akin. So, nung nagkasakit po kayo, Nay, sinong nag-alaga po sa inyo? Si Michael po. Sa lahat ng sinabi ni Shami, tama ho ba ang kanyang kwento? Tama po yun, kuya. Kaso lang, nag-iisa na po ako sa buhay. Gusto ko lang po na maintindihan din po nila ako. Ang gusto lang naman ni Shami ay ang iyong kapakanan na mapabuti ho kayo. Naniniwala siya na hindi mabuti si Michael para sa'yo.
Nandun na tayo, kuya, pero nandito na po ito, hindi ko na po mababawi eh. Nagsasama na po kasi kami. Gusto niya po kaming paghiwalay. At tumututol ka dyan. Mahal ko po si Michael. Michael, narinig mo kanina si Shami. Opo. Anong gusto mong sabihin? Matanggap niya lang kami ng nanay niya. Papakita ko naman po sa kanya yung pagiging isang mabuting asawa ng mama. Patunayan mo raw, sabi niya. Pinapatunayan ko na po, nagbukod po kami, nangupahan po kami ng bahay. Tapos nagtindahan-tindahan po kami ng maliit para po mabuhay kami dalawa. May pinag-uutang kami araw-araw. Sa tuwing kinakausap ko siya, pinangunahan po siya lagi ng galit. Sabi ko sa kanya, sige, antayin ko lang na gumaan yung lobo sa akin. At tuwing paparinggan niya ako ng di maganda, ako lang po umiiwas. Yung relasyon po namin, 3 buwan po makalipas bago niya nalaman. Bakit niyo itinago? Kasi nga po, sabi niya, huwag ko muna daw sabihin sa mga anak niya kasi ayaw niya pong biglayin. Nay, bakit ka nagdesisyon na itago muna sa iyong mga anak, yung inyong relasyon? Kasi po ayaw ko magalit sila sa akin. Yung una nga po pinalam namin sa magulang ko. Naging okay naman po sa magulang ko. Sabi naman po ng mama ko, basta kaya namin panindigan, sabi naman po yan. Sabi nga po ng mama ko, Lin, yung mga anak mo, paano pag nalaman anong magiging reaction sa anak ko? Dahil may sakit nga po ako sa bagay, hindi pa po ako makapagtrabaho. Yun nga po yung sinasabi sa akin ng anak niya, ano daw nga po ibubuhay ko sa mama niya. So anong ginagawa mo, Michael, para matulungan si nanay? Magkatuwang po kami sa yung maliit na tindahan, pinangalagaan lang po namin. Nay, may pakiramdam kasi ang iyong mga anak, lalo na si Shami. Bulag daw ho kayo at napupunta kay Michael at parang hindi nyo na nakikita ang iyong mga anak at mga apo. Walang katotohanan yung ibang mga sinasabi niya. Kaya hindi ko po sila pinapansin. One time po, humihingi ng pagkain sa akin yung mga anak niya. Sabi niya, wag kayo dyan, wag kayo humingi dyan ng pagkain. Mapapakain ko kayo na wala siyang mabigay sa inyo. Masakit sa akin, mga apo ko yun eh. Wala na kayong lola, ginaganon po niya ako. Kaya yun po ang pinakamasakit na ginawa niya sa akin. Yung hinanakit niya po, yung selos lang niya yun. Pati kapatid po niya, pinagsaselosan niya na. Yung lang daw nalilingon ko yung kapatid niyang bunso. Dahil hindi po niya nakikita yung mga ibang tulong ko po sa kanya. Since 2006 po na nabiyuda ako, hindi ko po sila pinabayan. Ako na ang tumayong bilang nanay at tatay. Ginawa ko po lahat para mabuhay lang sila. Kaya ngayon lang po ako nakaisip mag-asawa. Kasi 2 po silang babae, wala pa akong lalaking anak. Mahal na mahal ko po mga anak ko. Hindi nila nakikita yung pagmamahal ko na yun. Nanay, gaano kasakit yung umabot na sa pisikalan ang inyong hindi pagkakaunawaan ng sarili mong anak? Sobrang sakit po, lalo na nung sinabi niya simula ngayon, wala akong nanay, hindi ko matatanggap na maging stepfather yan, sabi niya sa akin. Yung panganay lang po ang tutol sa amin 2. Kumusta kayo nung Kapaskuhan? Malungkot. Kasi hindi po kami nagtitibuan mag-ina. Since nag-birthday ako ng 24, wala po. Hindi sila pumunta. Nung December 24. Pumunta po yung bunso ko. So ang hindi pumunta ay si Shami lamang. Opo. Pero Nay, naiintindihan niyo ho ba kahit papano po yung pinanggagalingan ni Shami? O sa iyong palagay, ayaw lang talaga niya maintindihan ang kalagayan mo? Hindi niya naiintindihan po na siyempre may edad na po ako. Kailangan ko nang makakasama sa bahay. Kasama mo lang, hindi mo katuwang. Kasi po hindi naman lahat ng oras naaasikaso po nila ako. Dahil one time nagkasakit po ako, inatake po ako ng high blood. Nandusay po ako sa pintuan. Mga halos 1 oras humingi ako ng tulong. Wala po lumapit po, kapitbahay ko lang po. Nagkaroon ho daw ho kayo, Nay, ng boyfriend na bata noong mga nakaraang panahon. Pero hindi naman daw po katulad ni Michael. Ano ho ang ibig nilang sabihin kung alam niyo po? Ang ibig po nilang sabihin, yung may trabaho po kasi si Michael, walang trabaho, wala siyang ibubuhay po sa akin. Pero ginagawa ko po ang lahat para mabuhay lang kami. Ikaw magpakahirap para dyan sa lalaki mo. At saka nakakatulong naman po sa akin. Ako ang tagabili ng paninda namin, siya yung tagabantay po sa tindahan. Kung may ini-extraan po akong trabaho, siya pong nag-aasikaso sa tindahan. Bakit sa lahat ng nakarelasyon mo, Nay, bakit si Michael ang minahal niyo po? Sa kanya ko nakita yung kabaitan, pag-aasikaso po.
sa kakalinisan po sa bahay. Michael, ikaw, bakit mahal mo si nanay? Bait din naman po siya. Napatunayan ko naman po sa mga anak niya yun eh. Talaga po hindi lang maintindihan siya kami. Alam niya, hindi ko niloloko yung nanay niya. Talagang puro galit po yung nasa loob niya. Nay, ano po ang inyong dasal? Yung pagkaayos kaming mag-ina, Iwanan mo lalaki mga mo. apo ko. Gusto ko lang maging maayos ang pamilya ko po. Mamaya, makakausap natin si Kuya Alan, Ate Pia. At ang aking dasal ay sana'y magkaayos kayo. Narito po tayo sa Case to Face, sa Kapitan in Action. Shani, siya po ang nagrereklamo. Ang inirereklamo po ay ang kanyang ina at ang kanyang asawa. Narito po si Nanay Merly at si Michael. Nanay Merly, Michael, Shani, Ate Pia, Kuya Alan. Hindi actually legal ang usapin dito. Pagka-consenting adults, adults are free to have relationships eh. Ang nakikita ko, yung kulang sa venue to listen to each other and to hear each other. So ang pakiusap ko lang sa inyo the next few minutes, maging open lang ang mind at makinig sa isa't isa. Ang dasal mo, Shami, di ba, sana makita nung mom mo yung side mo. Yun din naman ang dasal mo, Merly, di ba? So baka ito yung sagot sa dasal nyo. Shami, ano ang issue sa'yo? Is it the fact na mas bata si Michael? Walang trabaho si Michael? Or do you think niloloko ni Michael? Kung hindi yan dumating sa buhay ng ina ko, hindi kami magkakasira ng ganito. Kumuha ka na, wala pang trabaho. Anong ibubuhay niyan sa'yo? Gusto ko may kasama sa buhay. Mahal niya ako at inalagaan niya Asan yung pagmamahal niya? Nakita ko ba? Hindi mo ba nakikita? Kasi bulak ka. Alam mo, kung hindi ko kayo mahal, hindi kayo nabuhay. Since 2006 namatay And na-appreciate ko yun, sobra-sobra. Thankful ako kay God dahil ikaw yung naging nanay ko dahil sa lahat ng Huwag mo mundo akong sisigawan, nanay ako. Kahit na mali ako, nanay mo pa rin ako. Alam mo, totoo lang, masama loob ko. Kasi simula nakilala mo yan lahat, nagtago ka sa akin, lahat kinalimutan mo lahat. Ako, nandyan lang ako sa tabi niyo. Hindi naman kita inaway, kumbaga ikaw ang muntik pumalo sa akin. Pagtapos mong sabihin sa akin, pinagsisihan mo yung araw na sinilang mo ako. Alam mo gano'n kasakit yun? Wala akong nanay simula ngayon. Nadala lang sa galit ko yun. Pero sa totoo lang, mahal ko din kayo. Kahit na hindi mo ako kinikibo, nandyan pa rin ako, palakad-lakad sa harapan mo. Hindi ka ako nagkikipagkibuhan sa'yo. Oo, aminado ako. Alam mo bakit? Ako susurrender sa inyo, nanay. Ako hindi Ayoko isipin mo na okay sa akin yung ginagawa mo. Hindi ako susurrender sa inyo kasi ako ang nanay. Alam ko yun ang iisipin mo. Bakit? Magulang ka, pero pakakatandaan mo na hindi sa lahat ng oras. Magulang ay tama. Minsan nagkakamali rin ng isang... Oo, nagkakamali ako. Pero hindi yun ang paraan para awayin mo ako. Nakasawa ako. Ganito tayo dahil dyan. Kumuha lang ako ng katuwang ko sa buhay kasi minsan pinapabayaan niyo ako. Pinapamukha mo lang na pinagpalit mo kami dyan. Diyan! Yun ang paniniwalaan mo. Sige, siyang nag-alaga sa akin nung nagkasakit ako. Nasaan kayo nung muntik ako mamatay sa harap ng bahay ko? Nagkataon Siya ang hindi nag-alaga sa maganda akin. yung pakiramdam ko. At inyo na rin ayaw mong tanggapin. Sa tingin nyo ba hindi ko malalaman? Tago nyo man yan, sisingaw pa ng relasyon meron kayo. Anong nangyari? Pinanindigan nyo nga, nagsama pa kayo. Nag-ano lang ako ng konting panahon para maintindihan niyo ako, pero hindi pa rin ba? Hindi niyo pa rin ako maintindihan eh. Kasi hindi ko nakikita ang pagpupursigin niya, no? Gusto ko makita. Nakatuwa nga magiging bagsak niya sa'yo, hindi pabigat sa'yo. Hindi nga pwedeng magtrabaho kasi may sakit, hindi mo Alam mo maintindihan. Sana'y kumuha ka ng Ano bang ginawa ng tindahan na inaasikaso niya kundi niya ako tinutulungan? Na kahit papaano, kahit konting puhunan lang, pinapalago namin para lang may pangkabuhayan kami. Doon ko kumukuha ng pang-upa ng bahay, pagkain namin. Anong gusto mo? Hihingi ako sa'yo? May ibibigay ka ba sa akin? Alam kong wala dahil hindi ako pinalaking Mayaman. mayaman. Tanong sa'yo. Nagkakasumbatan tayo ng dahil lang sa lalaking yan. Paano mo tatanggapin yan? Hindi man lang marunong, oy, Shami, kamusta ka? Ganito, akin na yung nanay mo. Wala man lang ganun, wala man lang maayos na paalam. Nakita ko magkasama na kayo. Ano ako, hindi ako tao na nadadaanan nila dyan sa daan. So, ikaw na lang ang tama at ikaw na lang ang papakinggan. Hindi nyo na hawak ang buhay ko kasi may edad na ako. Yun, gusto mo sabihin.
Alangan paghihiwalayin mo kami, nandito na siya. Ano magagawa ko? Mas mahal mo yan eh. Parehas ang pagmamahal ko sa inyo. Pipilitin kong intindihin kung yan ang kagustuhan mo. Pero gusto ko patunayan niya sa akin. Yung makita ko na katuwang mo siya. Yung makita ko na ang Alam ko babagsakan nang mo ay ibig mong kabubuti sabihin, ninyong parehas. pagtatrabahuin mo, alam mong may sakit. Hindi ko sinabing kailangan niya magtrabaho. Gumawa siya ng ibang paraan. Ayoko nakikita kita na ikaw yung nagtatrabaho para mabuhay kayong dalawa. Hindi na ako nagtatrabaho, wala na akong trabaho. Ano pa bang gusto mo? Yung nanay ko naghihirap magtrabaho sa labas ng bahay. Yung asawa, nasa loob ng tahanan. At least nagtitinda sa tindahan, hindi nakaupo. Sige nga, tatanungin kita. Anong gusto mong mangyari ngayon? Kaya mong iwan yan? Hindi ko kayang iwan si Ami. O pala tinanong mo pa ako. Hindi ko Kung hindi mo kaya, yung side ko ang pagagawin ninyong dalawa. O hindi ka magtatrabaho sa labas. Hindi ako magtatrabaho. Sa tindahan lang. Kaya kong palaguin yun. Oh, I see na you're listening to each other eh. But maitanong ko lang, Michael, ano sakit? Sa baga po. Nagkaroon po ng tubig sa baga. 6 na buwan po, nagamutan ako. Pinagpapahinga ako ng doktor. Before this kasi nasa construction ka. Ano po. So, nagbawal muna po sa akin ng doktor na magtrabaho na mabigat eh. To be fair, Michael, kay Shami, at hindi siya pabor. Pero sinabi naman niya, patunayan niyo sa akin. Alam mo, Shami, nasagot naman niya kanina yung isa mong tanong eh. Paano mo nasabi na sana hindi na ako sinilang? Sumagot nanay mo, sabi niya, galit lang yon. Pero sa'yo, hindi ko pa narinig na galit din lang nung sinabi mong patay na nanay ko, wala na ako. Ganti ko po yun sa sinabi niya sa akin. Pero you don't mean it, di ba? Ingat sa sasabihin mo. Kasi nakapag-sorry ka na, nandun pa rin yung sugat nung sakit nung sinabi mo. Itong sitwasyon na to, para sa akin, iba to. Yung galit niya, yung iyak niya, dahil masama ang loob niya. Nagulo yung mundo niya. Dahil nawala sa kanya yung nanay na nagpalaki sa kanya. I-share ko lang po sa inyo yung nararamdaman ko din bilang isang nanay. Ang lagi kong tinatandaan, kailangan nila ng nanay. Hanggang sa araw na mamamatay ako, kailangan ng anak ko ng nanay. Kahit 30 years old na yan, kahit 40 years old na yan, I will always be the mother. Ang anak nyo nag-iiyak dahil mukha namang naging perfect mother kayo. Mabigat sa kanya yun, nawalan na nga siya ng tatay. Tapos ngayon feeling niya nalalayo sa kanya yung nanay niya. Sa kaisa-isa na lang niyang nabubuhay na magulang, narinig niyang sana hindi ka na lang isinilang. Number 1, anak, respetuhin mo nanay mo. Pero as a mother, forever anak natin yan. Ano ang pwede mong gawin? Mahal ko naman kayo, anak eh. Kaso lang, sana maintindihan niyo ako. Gusto ko nang magkaayos tayo. Ang bigat sa kalooban yung nagsasalubong kami na wala namang kibuan. Mabigat po sa kalooban ko, kaya siguro lagi akong inaatake ng high blood. Nadadalawa na nga po ang anak ko, ganun pa yung isa. Pwedeng dumagdag lang. Among the other issues, ang hinahanap po ni Shami ay, Michael, ako ang panganay, hindi ba pwedeng formal na pagpapaalam, pagpapasintabi? Kasi it will make a lot of difference. Alam mo, Shami, alam ko, pagdududahan niyo ako kasi bata ako, wala akong trabaho ngayon, pero mahal na mahal ko ang inyong nanay, bigyan niyo ako ng pagkakataong patunayan ang mga bagay na ito. Walang ganun. Ngayon. Kasi parang sabi niya, bilang panganay, ramdam ko yun eh. Panganay ako eh. Sa kanya ka magpaalam. Dumating naman po yung panahon na sinabi ko sa kanya, kinausap ko siya eh. Kaya lang pinangunahan po agad siya ng galit. Okay, makinig si Shami ngayon o hindi. Kung hindi pinangunahan ng galit, ano ang sasabihin mo sa kanya? Gusto ko nga humingi ng pasensya dahil 3 buwan namin tinago, hindi agad namin sinabi sa kanya. Gusto ko nga sabihin sa'yo, Shami, na mahal ko naman yung nanay mo eh. Paninindigan ko naman eh. Sa ngayon, di ako makapagtrabaho, gagawa ako ng paraan para matulungan yung mama mo. Ito mag-alala, hindi ko naman luloko yung mama mo eh. Kahit na malayo yung mag-out namin sa isa't isa. Kasi kanina sabi mo, mas mahal mo kasi siya sa akin. Pwede mo bang lagyan ng puwang sa'yo, Shami, na ang isang tao, pwedeng iba ang pagmamahal niya sa partner niya at iba pagmamahal niya sa anak niya. Pwedeng may mahalin nanay mo, pero it doesn't mean na mas mahal niya si Michael sa'yo. Tanggap ko naman po yun na magmahal si mama ng iba. Hindi naman po aabot ng ganito kung sana kinausap nila ako ng maayos. Kung mahal niya, wala akong magagawa. Gusto ko lang makita sa kanila, lalo na kay Michael, na kahit pa paano, Michael, pangalagaan mo yung nanay ko. Yan na lang meron ako eh. Ang nagsabing itago niyo, ikaw, Merly, hindi ikaw, Michael.
Sabi ko kasi, kuya, huwag mo muna sabihin kasi si Siami minsan hindi ko naintindihan. Kaya nga sa isip niya ngayon, kung totoo yan at walang kalokohan at talagang mahal mo nanay ko, ba't nyo tinago sa akin? Inaamin ko naman po na kasalanan ko yun, kuya. Nay, maliban ho sa tindahan, ano po yung inyong ginagawa? May extra po kasi ako, kuya, na halimbawa may nagpalinis ng bahay, magpatahi ng sapatos. So ang ayaw ng iyong anak na ikaw ang dumidiskarte, ang iyong asawa ay nasa bahay. Kasi baka naman matulungan ka namin, magpagamot, makapagtrabaho, matulungan si nanay, at huwag kang tumigil sa kakaligaw sa mga anak. Baka kulang paninda nyo and we can help and then lumaki. And then makita ni Siami that you're taking care of her. So baka yun ang isang may tutulong talaga ng show. Let's give chance na magbenta. Si nanay paulit-ulit, sanay kami magkaayos. Ikaw ba, Siami, nagnanais ka na sanay magkabati rin kayo ng nanay? Dahil mahal na mahal ka ng nanay ko, wala na akong magagawa sa part na yun kundi tanggapin na pa yung pagmamahal niya sa'yo. You know, the mere fact that they come out in public and say mahal is one test. Having said that, kayo lang ni Siami ang magkausap. Ano sabihin mo sa kanya? Siami, gusto ko lang humingi ng sorry sa'yo. Sana, patawad mo ako. Gusto ko lang matanggap mo yung relasyon namin ng nanay mo. Kaya lang naman ganun yung sitwasyon ng simula dahil sinimulan niyo naman ako kasi sa kalokohan ninyong dalawa. Isa lang ang target ko. Ang ikabubuti ni Mama sana. Kaya sana matanggap mo yun. Sana matanggap mo rin yung sorry ko. Pipilitin kong buuin ang tiwala ko para maging matino kayo. Pero bilang panganay, nakatingin ako sa bawat galaw niyo. Sana magkaayos din kayo ng nanay mo. Kahit anong gawin kong galit, anong gawin niyang galit. Anak ako, nanay ko siya. Maaayos at maaayos yan. Bilang pagtatapos nito, nanay, anong nais mong sabihin kay Siami? Siami, patawarin ko, anak. Mahal na mahal ko kayo. Siami? Ma, sorry din sa mga sinabi kong hindi maganda. Sana naintindihan mo yung mga sinabi ko sa'yo. Cliche man, di ba ano sabi nila? A journey of 1,000 miles starts with the first step. So thank you na naging bukas kayo. Di ba sa first step na yan? This is a giant step. So thank you sa inyong tiwala sa amin. Salamat din po. Isang kababayan naman natin po ang hihingi ng payong kapatid mula kay Ate Pia at Kuya Alan. Yan po ay sa pagbabalik ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Matapos magkaayos sa Cayetano in Action with Boy Abunda ang mag-inang Siami at Merly, magkatulong nilang inayos sa mga natanggap nilang regalong panindang panghanap buhay mula sa programa. Mga groceries, pandagdag paninda sa tindahan ang natanggap ni na Merly at Michael at puhunang ilalakong gulay naman ang kay Siami. Nadala na rin si Michael ng programa sa isang diagnostic clinic sa San Mateo para mapacheck up nang malaman ang tunay na lagay ng kanyang kalusugan. Sa ngayon, naghihintay na lamang siya ng appointment sa Taguig Pateros General Hospital para sa kanyang CT scan. Pag wala kang pera, kaya kailangan... Teka. Bakit ba napakahirap maningil sa taong binigyan mo ng pera? Samantalang nagkasundo naman kayo na ibalik na lang ang perang ibinayad. Ay! O bakit? Sinabi mo pa, kuya. Bakit? Ganyan na ganyan yung nangyari dun. Doon sa magjowa si Michelle at Jonalyn. Ang masama pa doon, nagkasakitan daw. Ha? Nabalitaan niyo ba yun? Sabot doon? Oh my God! Yeah, Girl, alam mo ba kung ano nangyari dun sa kanilang dalawa? Nangyari ba? Ano? Maniningil lang naman sila dun sa nangutang sa kanila. Aba, ang ending, sila pa yung binugbog. Oh my God! Oh my God! Kaya hindi ako nagpapautang eh. Yes! I-check natin yung buong detalye ng pinagdaanan nila. Tito Boy, malapit na ang araw ng mga puso. Paano magiging happy ang puso ko? Ay, ang puso nila. Pero tama ka dyan. Alamin natin ang kwento. Narito po para humingi ng payong kapatid mula kay Ate Pia at Kuya Alan. Please welcome Michelle at Jonalyn. Welcome. Hello po. Kwento nyo pa ng konti yung pangyayari. Nung time po kasi naghahanap po kami ng partner ko ng mabibili pong lupa. Ngayon po, yung mama ko po, nag-aahente ng lupa.
Siya po yung nagsabi na bilhin yung lupa po ng princess. Dahil daw po kailangan po ng pera dahil ibabayad nga daw po sa motor dahil po babatakin. Si Princess ay anak ng kinakasama ng mama. Yes po. Ngayon po, sabi po ng princess, sige, kailangan din namin ng pera para mabayaran namin yung motor para hindi mabatak. Kakausapin ko muna si Brian kasi consent po bilang asawa. Di nag-usap po sila, mayag na daw po si Brian. So kami naman po, binayad po namin po sa kanila nung gabi din po na yon. Na ang pangako po sa amin ay kinabukasan po ay susukatin po yung lupa. Hanggang tumagal na po na hindi naman po sinusukat yung lupa. Tapos nalaman pa po namin na yung lupa po pala na yon ay hindi pa po fully paid sa mismong binilan po nila. Nag-usap po kami by October kung pwede ko po bawiin na lang yung binayad ko sa lupa dahil may paggagamitan po ako. Bumayag po silang mag-asawa. Nangyari po nun, sabi ko po, kayo magbigay sa akin ng date kung kailan kayo nakakaluwag. So nagbigay po siya na by October 15. Of last year. 2023. 2023 po, dumating po sa October 15, hindi po nagbigay. Nung binenta sa inyo yung lupa, ang pinalabas sa kanila na yon o sinabi din sa inyo na hinuhulugan din? Fully paid na daw po. Okay. Tapos nung nabayaran mo na, nalaman ko po na hindi pa po pala fully paid. May balance pa daw po 30,000. Sabihin ko sa inyo mamaya kung bakit importante yun. Okay po. Tapos sabi po niya sa October 30, so pumayag po ulit ako. Hanggang po sa nakikiusap na po ako, baka pwede niya pong gawa ng paraan kahit 10,000. Kasi po, may isa na po akong lupa na inuusap ko po na may papel laman. Hanggang dumating po sa puro pangako po. Noong time po ng November 30, doon na po yung pinuntahan ko po sila sa bahay. Hindi po nasagot. Ngayon, alam ko po na sa bahay po ng mama ko. Pinuntahan ko po sa bahay ng mama ko. Ang sabi niya po sa akin, ay wala pa. Dahil kung sa akin na yung binayaran na kita. Yung alam niyo po, yung salita pong siya pa yung matapang po sa akin. Di nagkakasagutan na po kami ng princess. Dumating po si Brian. Pinagmumura na po kami. Dumating po yung stepfather ko. Pinaghahampas po kami ng PVC. Ako po napuruhan, napuro kasapo ko dito. Na hanggang dito po. Ubing-ubi po talaga yon. Ang ginawa po nung nito, dahil nga minumura na po kami ng minumura, binalikan niya po ng mura nito. Ang ginawa po ng stepfather ko, hinaltak niya po ito, pinaltok niya po ng ulo ng itak, tapos gigilitan niya po sa leeg. Nasabi po niya, ay, kapapatay na kita. Tapos si Brian sinuntok po ito sa likod. Sasabihin pa niya po sa amin, ano, masakit, masakit. Ginanon-ganon niya po kami. Sa totoo lang naman po, Kuya Alan, yung pera po na yan ay pinaghirapan po namin. Hindi po kami pabigat sa pamilya po namin, sa totoo lang yan. Sanay po ako sa hirap eh. So after that, saan kayo nagsumbong? Dumiretso po kami ng barangay. Tapos nagpatawag na po sila ng konsihal. Kung sumbong po nila, nanugod daw po kami. Hindi nagpatawag ng pulis? Hindi po. Sila po agad ang kumontak po. Pero kami, ang ginawa po namin, pumunta po kami sa barangay. Nireklamo ko po kung ano po yung totoo pong nangyari. Sinabi ko rin po yun. Pumunta rin po kami ng pulis. Nung gabi po na yon, nagpa-blatter po kami, nagpa-medical po kami. Nasabi din po, ay 3 hearing pa rin daw po sa barangay. Magkabarangay kayo ng... Opo. Nakapagharap naman kayo? Nakapagharap po kami. So, anong nangyari? Parang, sige, ang binabayaran ko po lang sa kanila is yung danyos perwisyo po namin. Tutusin, ayaw pa nga po nilang bayaran eh. Kasi ang gusto lang po nila ibigay is 10K. So, nagkaroon kayo ng agreement? Wala? Nagkaroon po. By April 30 daw po babayaran. Na ano ang babayaran sa inyo? Kundi daw po yung danyos perwisyo po sa amin na 32,000 po. At saka po itong sa lupa po na 30,000. So, total? Is 62,000 po. 2,000. Ngayon po, ang tanong ko naman po, pwede ko po ba silang makasuhan dahil sa pananakit? Sobrang sakit po ng ulo niya. Hindi ko po kayang mapagamot dahil hindi po kami makapaghanap buhay ng maayos eh. Unahin ko muna yung health mo at safety mo. Kami na ang, the sooner you see a professional at ma-diagnose, di ba, kung x-ray man ang kailangan o kung ano man, the better. So, tabi muna natin yon. So, bakit ko tinanong kung magkabarangay kayo? Kasi ang barangay ay may jurisdiction kung pareho kayong taga-ron. Secondly, yung conciliation, kung tawagin, or I don't mean it in a negative way, ha? In a positive way, yung pag-aareglohan, pakikipag-ayos, yan ay kailangan mag-agree lahat ng parties. So, hindi pwedeng dalawa yung complainant, ikaw pumayag para sa kanya. Pangatlo, pagka meron kayong agreement sa barangay, hindi na kayo pupunta sa korte. Pero kaya ko rin tinanong kung ganun nga ginawa sa'yo, kasi ang jurisdiction lang nung barangay, if it is a crime, that yung penalty is less than 1 year. Meaning, kung kumuha ng itak or anuman patalim at nilagay sa liig mo,
Pag sinabi ng piskal yan ay attempted murder or yan ay grave threat, etc., and more than 1 year yan, pwede kayong dumiretso sa piskal. I will assume good faith sa konsyal at sa barangay. Meaning, sa dami ng kaso, asahan mo sa barangay, lalo kung pamilya, baka kaya sa barangay magkabate, assuming totoo lahat ng sinabi nyo. Trineten siya na papatayin. Ibang usapan yon. Sa tanong mo, pwede bang mag-file ng kaso? Ikaw ang pwede mag-file. Ito naman idadagdag kong advice. Kailangan nyo isipin ano yung end goal ninyo. Kasi kung hihintayin nyo yung April 30 at babayaran kayo, kunin nyo pera, start your life. Pag hindi naman yun naibigay, pwede na rin naman mag-file at hindi na kayo bound dun sa usapan, pati dun sa lupa, etc. Let's say yung sa lupa. May agreement kayo . Kung tingin mo may estafa doon, meaning binenta mo sa akin, hindi naman sa'yo . So may fraud yon. At titignan mo ngayon, kung more than 1 year, kahit may usapan kayo, you can go straight to court. Pero kung less than 1 year yung penalty nun, then you'll have to follow the agreement. But yun nga, what's your objective in all of this? Po, sa amin lang po kasi yung mapagamot ko lang po sana siya. Dahil hindi ko nga po kayang tustusan. Dahil nakakapaghanap buhay lang po ako. Siya po yung nagmamaneho. So hindi ko naman po kakayanin mag-isa. Yun lang naman po gusto mangyari po sa nila . Tapos uminin po yung yung pananakit po nila sa amin, yung bukal po sa loob. Wala po . Pinaninindigan po nila na nasabi po, pera lang daw po katapat namin. Sa totoo lang po, gulong-gulo na po yung utak ko. Sabi pa nga po nung piskal, baka kahit may 2,000 ka dyan para masundo na daw po yung mga bata. Wala nga ako kahit piso . Piskal or yung barangay? Yung piskal po ng barangay po. Yung piskal, okay. Opo. Ano yung para masundo man lang yung mga bata? Kailangan mo ng pera para masundo mo yung mga bata? Opo. Susunduin ko po sana po yung mga bata, pamasahe para po makapasok na po. Pamasahe. So, unang-una nga, yung sasabihin ko sa iyo, ulitin ko yon, no? Magpatingin ka na, pasasamahan ka namin and everything, at kung anong kailangan sa paggagamot, tulungan na tayo. I respect yung pangalawa mo sinabi na yung sincere na apology. For me, not because apologies per se are important, but ayokong mangyari sa iba. Narinig mo naman yung side, yung mga pwede, we will assign a lawyer din para sa inyong mga katanungan pa rin. So, ang suggestion ko lang muna, paggamot muna. Sangayon naman ako dun sa payo ni Alan. Ang importante, number 1, yung katahimikan nyo. And malalagay ka sa tahimik kung magamot na siya, di ba? At kung makuha mo yung mga anak mo. So, doon makakatulong nga kami, di lang sa pagdadala sa doktor, pero yung sa mga anak mo, para at least united kayo, as long as you feel safe. And then after that, I think mas maliwanag yung utak mo para gawin yung next step. Okay? Pa-comprehensive mo na yung check-up mo. Hindi lang lawyer. So, para lang mas maintindihan, bago tayo mag-sara sa kwentuhan ito. Pinukpok, kanina may sinabi ka? Bago po niya ako hinila, kinuha niya po yung gulok. Kinuha niya po yung gulok dun sa kulong-kulong. Yung hawakan ng itak. Bigla po niyang ginanhinampas sa ulo ko. Maraming beses? Isa lang po. Isa? Lang. Boom. Isang hampas lang po. Tapos hinawakan niya po ako dito. Gaganyan. Sabi niya po, baka patayin na kita. Doon na po ako bumagsak. May mga nakatingin naman punta ako doon, pero hindi po kami tinulungan. Wala kang tumulong sa akin. Yan ang part nung reason bakit meron CIA with DA. Kung hindi nyo ilalabas yan, maraming nangyayaring ganyan na hindi lumalabas, di ba? Panghirap na humarap. But believe us, just by speaking out, mga nanonood, marami dyan lalakas loob. Ang idadagdag ko lang, yung narinig ko kasi sa kwento nyo kanina, sinasabihan kayo na hindi kayo taga dito. Tapos ngayon, dinagdag mo na walang tumulong. Parang I felt na yun yung gusto kong mensahe sa lahat ng nakikinig sa atin. Ang mga Pilipino, very territorial tayo. Pero mababait tayo by nature. So, kahit na kapitbahay mo, matagal mo ng kinakapatid, magkamali naman yung ginagawa. O kahit wala ka nang pakialam, hindi ka manghuhusga kung tama, mali. Awatin natin kung may masama na gagawin. That is our moral duty. Kaya ramdam ko yan. You have the right to your safety, to your peace of mind, na safe din ang property nyo. Lahat tayong Pilipino, magtulungan tayo doon. Maraming salamat, Jonalyn. Michelle, maraming salamat. Bukas po ang Cayetano in Action sa panig ng mga kababayan natin na kasama ho dito sa kwentong ito. Sa lahat sa inyo na may mga concerns, may mga katanungan, may mga nais ihingi ng payong kapatid, bukas po ang social media accounts
platforms ng Cayetano in Action para po sa inyong mga katanungan, lalo na po sa may mga kinalaman sa batas. Sa ating pagbabalik naman, ay tayo'y magpapasalamat na parati nating ginagawa dito sa ating programa. Mangyayari po yan sa pagbabalik ng... Nakasama na ni Michelle ang kanyang mga anak sa Batangas sa tulong ng Cayetano in Action Team. Muli ring pina-check up ng programa si Jonalyn kay Dr. Lea, isang neurologist sa Alcaraz Clinic ng Nasugbu, Batangas. Kapag patuloy pa ring sumakit ang ulo ni Jonalyn matapos ang isang linggong gamot na inireseta ni Doc Lea, sasagutin din ng programa ang mga follow-up check-ups ni Jonalyn, maging ang kanyang MRI kung kinakailangan. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC Taguig. Rica de la Merced Furniture Designs. For inquiries, call 0922-853-1668. Kalimitan silang makikita sa piling mga mall na nagmamasahe at tumutugtog. Nawala man ang kanilang paningin, iisa lang ang kanilang bisyon, ang matulungan ang bawat isa sa kanila na magkaroon ng maginhawang buhay. Ating alamin ang kwento ng Balikatan Multipurpose Cooperative of the Blind. Ang Balikatan Multipurpose Cooperative of the Blind ay isa po yan sa mga lahat na membro po ay blind at kasama po ang mga sighted na yun po ang aming guide and receptionist. Kamag-anak po yan ng mga blind din po. Yun po kami ay ang nagmamasahe at tumutugtog po. Yun ang source of income namin. Ang layunin po ng kooperatiba para po makatulong sa mga kagaya namin mga may kapansanan sa paningin para po mabigyan ng trabaho. Dito po kami kumukuha ng pangkain po namin araw-araw. Pang-aral po sa amin mga anak na which is po ang iba po sa amin ay pagpatapos na po ng pag-aaral ng kanilang anak. Kaya nagsisikap po kami na talagang kami mag-massage, lalo po kami talagang mga masahista kasi dito po kasi kami kumukuha ng pambayad din po ng aming mga rental. Sa kasalukuyan po, ako po ay nagsiserve sa Cubao. 2 branches po ang nandoon. Member po ako ng kooperatiba for 22 years. Nagsimula kami nagsimula, rondalya muna ng Balikatan. Simula kami, kung saan kami tumutugtog, saka na sumunod itong masahe. Pero rondalya talagang nagpondo ng Balikatan. Nakatulong po sa akin ng Balikatan sa pamamagitan po ng, dito po kasi ako nagkaroon ng pamilya. Dito ko rin po kinukuha yung ibinubuhay namin sa pamilya namin. As a couple, dito po ang aming source of bread and butter, sabi nga. Malaking bagay na mayroon kaming kooperativa sapagkat hindi kami din na papabayaan. Halimbawa, yung pandemic. Ay, diyan kami talaga umaraw, bigas. Paano mabubuhay ang mga bulag pag walang bigas? Nagpapasalamat po ako sa Balikatan dahil ito yung katuparan ng aking pangarap. Dito po natupad po yung pangarap kong magkaroon ng pamilya, magkaroon ng hanap buhay, at higit sa lahat, nagkaroon ako ng pagkakataong makapagsilbi sa aking kapwa. Dahil sa kanilang pagbabalikatan at pagtutulungan sa isa't isa, may munting handog ang Cayetano in Action with Boy Abunda sa kanila ngayong Valentine's season. Maraming salamat na nandito po kayo. Salamat po sa oras nyo. At natutuwa po kami na kasama namin kayo ngayong umaga. At syempre, hindi lang po kami yung gusto talagang magpasalamat sa inyo. At sa katunayan po niyan, meron po kaming daladalang sulat mula kay Kuya Alan na babasahin po namin ngayon para sa inyo. Yes!
Magandang araw sa lahat ng mga miyembro ng Balikatan Multipurpose Cooperative of the Blind. Mabuhay po kayong lahat. Nakakaantig ng puso ang inyong mga kwento kung paano kayo nagbabalikatan at nagtutulungan upang magkaroon ng maginhawang buhay ang bawat isa sa inyo. At dahil Valentine season na, kasama sina Ate Pia, Tito Boy, at lahat ng bumubuo ng Cayetano in Action with Boy Abunda, handog namin ang isang Valentine's date para sa inyo at sa mga mahal nyo sa buhay. Muli, maraming salamat. Nagmamahal, Kuya Alan Cayetano. Grabe, ang cute-cute naman nila tignan. Wow, nagde-date na sila. Tara. Tanungin natin. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, ma'am. Gano'n na po katagal si Mami at si Daddy? 13 years na po. So ngayong Valentine's, ano po ang message nyo sa isa't isa? Magsimula tayo kay Mami. Ano pong message nyo kay Daddy? Ang message ko sa kanya na sana hindi lang ito ang huli at hindi lang ito ko natuli ang aming pagdidit bilang nagmamahalan. Yun lang. Daddy, ikaw po, ano po message mo po? Pagtitiwala lang. Tiwala lang sa isa't isa. Totoo din naman. Kiss pa. I love you. Sweet! Yan, dito naman tayo sa table. May isa pang couple dito. Okay, kaya nga. Anong tawagan nyo? Ano pong tawagan nyo? Babe. Babe! Magka-babe. Ano yung babe? Ano po yung babe? Yung malambing na babe po, kuya. Isang babe naman ang malambing dyan. Babe. So, Kuya Jay, ngayon naman po, ano pong gusto niyong sabihin sa inyo pong minamahal? Sa akin naman, yung message ko is, sana na humaba pa yung relationship namin kasi yung love sana maging yun pa rin yung continuous na reason kung bakit magpatuloy tayo at saka para din sa anak natin maging maging maayos kasi lumalaki na siya, nagkakaisip na. So yun lang ang masasabi ko. Ate Nori, ikaw may gusto ka pang sabihin? Ano masasabi mo sa sinabi ni Kuya Jay sa'yo? I love you. Happy Valentine. Ay, sweet. Ayan, thank you. Thank you very much po. Thank you po. Siyempre, meron din po kami munting regalo para sa lahat. Mula kay Kuya Alan, Ate Pia, at Tito Boy. Kasama ho natin ngayon sa studio si Nanay Rufina. Welcome to the program po. Salamat po. Welcome din po. At maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa amin. Maraming salamat po sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Nagagalak po kami mga taga-Balikatan at kami po na-invite po. Isa sa napili po ninyo. Pero Ate Rufina, parang kayo ang tunay na Cayetano in Action eh. Kaya ko naman nababanggit yon kasi Valentine, we're all talking about love. And usually pag love, more of yung romantic love ba? Pero ang turo sa atin ng Diyos, ang turo ng Bible is yung unconditional love. Kuya Boy, if I can mention lang, no? I haven't read, but I wanna read yung autobiography ni Helen Keller. Ang sabi niya nga, ate, tinanong kasi siya, what is worse than being blind? Ang sagot niya, there's one thing worse than being blind, having no vision.
No? And I think napaka-appropriate nun kasi pag nakita mo yung cooperative nila, may vision na kahit ano ang iyong disadvantage or disability sa mundong ito, may purpose ka, may halaga ka, you can make a difference. So this foundation is really helping people, di ba, yung maximum potential nila. So I'd just like to congratulate you na yung inyong organisasyon, di ba, has a great vision. It's just such a pleasure today, Ate, Kuya Boy, Ate Rufina, na nandito kayo and then nakita namin yung grupo nyo and we hope we can keep in touch and in our own small way be a part of it, no? And continue to support, no, yung vision ng inyong founder. I'm very proud of what you do. Thank you from the bottom of my heart. Pero and alam kong, hindi ko na sabihin kung may maitutulong kasi alam kong maraming itutulong. Ang sakit, Kuya Boy, nung pinapakinggan ko yung stories nila, interview, dahil eto sila nagsisikap. They want to work. Almost all of them said they're bound by the fact na they work together, they help each other work. Tapos nung pandemic, di ba, sila sa unang tinamaan kasi bawal lumabas ang masahista. Yes, po. Bawal. So sa ko, wow, ang hirap. And what I want, Kuya Boy and Alan, is that yung sa lahat ng episode na nag-feature tayo ng pinapasalamatan natin katulad nyo, we will have lifelong ties with them so that during difficulties, nandyan tayo for them also. Right. Because gusto nyo magtrabaho eh, di ba? Yes po. Every show, Yes po. tamo, gusto nyo magtrabaho. Kami naman, gusto namin tumulong, lalo na dun sa mga gusto rin tulungan ng sarili nila. We want to support you in every way we can. So, bigay ko na to sa'yo itong sobre ng konting donation. Alam namin na gagamitin nyo yan kung ano man paraan na kailangan nyo. And then, like I said, ako, lalo kung may programa kayo para sa bata, please let me know. Opo, kasi ngayon po talagang pangarap po namin yun na bukod po sa mga programa po namin, kasi gusto po namin talagang makatulong sa kapwa namin, mga may kapansanan para ho magkaroon po talaga ng trabaho, lalo na ho ngayon. Lumalaki po talaga ang population din ng blind po, araw-araw. Sige, paghahandaan natin yan kasi excited ako sa ganitong project eh. So, ako talaga mag-i-invest ako sa inyo because helping you will help many families. Tupuan natin kasi nga at the very least what we can do for everyone, di ba, na magkaboses sa ating bansa is makinig. Let's listen to each other, di ba? So, puan natin yan and let's see. And kung mga nanonood at gusto nyong tumulong sa mga taong tumutulong sa kanilang sarili, eto yung grupo na yan. Napapag-usapan lamang natin si Helen Keller. I remember an article written in reaction to, to her story na sinasabi, kasi dati negatibo po yung the blind leading the blind. Si Nanay Rufina is proof to the truth that the blind can lead the blind. I know. In a positive way. In a positive way. Na kanina habang pinapanood ko si Nanay Rufina, nandito siya representing a community of people saying, ito, kailangan namin. At ang isang kapuri-puri po, Nanay Rufina, at sa lahat ng ating mga nanonood ng ating programa ngayong gabi, hindi sila nagsasabing, bigyan nyo lang kami. Kung may bibigay kayo, salamat. Pero kailangan namin ng trabaho. We want opportunities. Nanay Rufina, for reminding us, maraming salamat. Nagpapasalamat din po ako sa Cayetano in Action with Boy Agonda. Sobrang blessing po. Talagang hangad lang po namin ay magkaroon ng hanap buhay, mabuhay, at makatulong po sa iba pa po. Yun lang po, talagang blessing po kayo sa akin. Salamat at mabuhay po kayo. At ang balikatan, sa ating pagbabalik naman, lahat ng ating audience, lahat ng narito sa studio ay makakatanggap ng regalo. At hindi lamang yun, maglalaro ng Alan Pia Pick kung saan ang ilan sa inyo ay mananalo ng 2,000, 3,000, 5,000 and 10,000 pesos. Dito lamang yan sa... Alan Pia Pick po. Kami nagbabalik po dito sa Cayetano in Action. BA, are you ready to play? Yeah! Okay, lahat tayo. Tayo naghahanap ng last 4 standing. Okay, in 3, 2, 1, go! Alan Pia Pick! Alan Pia Pick! Alan Pia Pick! Alan Pia Pick!
dito muna po. Sa inyong dalawa, ang hindi susertihin ay mag-uuwi ng 2,000 pesos. Pero ang mananalo ay magkakaroon ng chance makalaro si Ate Pia. Pag manalo ka, you have 10,000 pesos. Pag hindi ka naman nanalo, ay magkakaroon ka ng chance magpaikot ng ating ruleta. You guys are ready? In 3, 2, 1, go! Congratulations! Thank you po sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Ayan. Maraming salamat. Okay, ngayon paghandaan mo, sana manalo ka. In 3, 2, 1, go! Nanalo ka ng 10,000 pesos! Maraming salamat. Congratulations. Thank you po. Thank you po sa Cayetano in Action with Boy Abunda. At saka po kay Kuya Alan, Ate Pea, at saka Tito Boy. Thank you po. Maraming salamat. Okay. Dito naman tayo. Pareho rin, kung sino ang magwawagi ay makakalaban si Kuya Alan. Ready? In 3, 2, 1, go! Congratulations! Salamat po. Meron kang 2,000 pesos. Thank you very much. Ikaw naman ay may pagkakataon ngayon makalaban si Kuya Alan. Pag ikay pinalad, mananalo ka ng 10,000 pesos. Pag hindi naman, you will get a chance to play, makakapagpaikot ng ruleta. Okay? In 3, 2, 1, go! Diba ni Russell, hindi pa tapos ang game. Pwede pang 10,000, Russell. Yes. Eksaktuhin mo dyan. Okay? Oo, 10,000 yan. Dito ka tumayo at paikutin mo na ang ruleta. 10,000! 10,000! 10,000! 10,000! Russell, congratulations. Anong gagawin mo sa 5,000? Gusto ko pong magkaroon ng isang kahit mumunting negosyo lang po. Yung 5,000 bibigay namin, sisilip kami sa'yo after 1 or 2 months. Kung medyo maganda takbo ng negosyo mo, dadagdagan namin. Maraming salamat, Russell. Katulad ng sabi ko po, walang uuwi na walang regalo. Meron tayong mga regalong peanut butter rolls mula sa 7. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much. Kuya Alan, it's time to say goodbye again, just for now. Ika nga. Yeah, what resonated to me, Kuya Boy, listen. Let's listen to each other. At nakita nyo naman po, hindi perfect, pero because they listen to each other, akala ko hindi nakikinig ha, Kuya Boy, kasi may emosyon talaga, may sigawan eh. But that's a lesson to me. Just because mataas boses or medyo masakit ang sinasabi, that doesn't mean hindi nakikinig yung isa. So let's continue talking to each other and then listen to each other. Ate Pia? Ito naman sa ating payong kapatid, kakalungkot, no, na kontrata. Imagine kung nagkakontratahan tayo tapos nauwi sa sakitan, sakit. But that's our job, no, to dissect yung ano yung unang dapat gawin. And ang naging, sabi nga natin, yung kapakanan nung nag-complain, magpatingin sa doktor dahil baka naman may physical na talagang kailangan ipacheck. And then, I'm so happy na nagtiwala sila to come to us because naging source of bahagi information. Ate Pia, malapit din sa iyong puso ang ating pinasalamatan. I know. Yung pinasalamatan natin, ito ho yung Balikatan Multipurpose Cooperative for the Blind. And I love this group because they just want to help themselves and help each other. And marami hong tao na may disability na hindi nyo rin nakikita. It's possible na medyo may intellectual or emotional aspect na hindi ito rin makafunction ng normal. Let's try to be helpful to one another. Ako naman po, ang take-away ko, yung magnanay, at narinig ko to sa isang guro. We have the right to annoy. Sometimes, you ask annoying questions, pero ang iyong intensyon ay, alam mo, i-challenge. Halimbawa, yung sinasabi, dahil gusto mo matuto at gusto mo malaman ang katotohanan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ate Pia? Time to end the show just for tonight. But until we see each other again, lagi niyong tandaan yung sinasabi ng tatay namin, huwag magpaapi, alamin ang batas. At kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. At higit sa lahat, doon tayo sa tama. Dahil sa batas, wala tayong kawala. Maraming salamat. Kita-kita tayo muli sa susunod na linggo sa inyong paboritong palabas, ang...